Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tawag dito, ang dami-daming DDS vlogger, doon kayo nanonood eh. Ano to? Jay, habang habang nananariwa si BP Sara, si Ma'am Sitars nabubulok. Uy! Ba't yan? Grabe kayo, ba't yan? Grabe ka, Ma'am Bel, ha? Ba't yan, ha? Nabubulok. Grabe ka na, may naagnas lang. Ay, sorry. Grabe ka. Grabe ka, Ma'am Bel, ha? Ikaw, ha? O nga pala, di ko na yung pangamot ko, ha? O, kaya palang katinalikod ko. Nagpapapansin pala yung pangamot ko, eh. Hoy, like naman tayo and share. Ito, pag-usapan natin to. Ito, ito naman, yung isa sa pinaka kalaban, no? Kalaban ng Duterte. Ay, hindi pala, mamaya na to. Dito muna tayo, no? May-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally. Ito, panoorin natin to, no? Urong sulong ngayon ang may-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan dahil sa bantang malalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari. Kasabay niyan ay tinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Kami bigyan ng permit. Kami ho ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na nandigan po yung usapan namin may-ari. In fact, may gagawin sila dapat kalabas yung tubiyan na dyan. Kaya tayo, para lahat po tayo bukas kami malinis. Bigyan nyo na lang po kami ng explanation bakit po nahihirapan kami kukuha ng permit. Kasi mali na po sa sinasansel ng BP 880 na hindi naman talaga namin kailangan ng permit. Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi... akala ko ba 10,000 lang ang nanood sa Maisog Rally dun sa Davao? Bakit parang takot na naman kayo? Akala ko ba 10,000 lang ang 10,000 lang yung tawag dito nanood dun sa rally, sa Maisog Rally sa Davao. Bakit nung nag-declare na naman ng panibagong Maisog Rally, diyan naman, dito naman sa, tama ba, sa Maynila, no, sa Bustos. Ba't parang takot na takot kayo? Lahat ng ginagawa nyo na eh. Kapag hahalataan na kayo takot na takot. Bakit what are you what are you takot-takotin Ba't kayo natatakot Anong meron? Akala ko ba 10K lang ang nanood? Lagi yung pinagsisigawan nga ng mga bobong vlogger nyo eh. 10K ang nanonood. Bakit takot kayo sa Maisog Rally ngayon? Bakit? Anong meron? Kinakatakutan talaga ang Maisog Rally. Ang Maisog, bakit kaya? Bakit ba? Akala ko ba walang nanonood? Akala ko ba walang sumusuporta sa Duterte? Bakit parang takot na takot kayo sa sa Maisog Rally? Ano nangyari? Tapos may mga may mga pananakot pa kayong ginagawa. May-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally, tinatakot umano ng Malacanang. Malacanang, Malacanang. Organizer, naku po. Anak ng teteng. Tapos ngayon may mga panakot na, akala ko ba walang wala lang. Ito lang
kung walang sumusuporta sa mga Duterte, kung walang sumusuporta, bakit kailangan nyo pang bakit kailangan nyo ipagbawal yung rally na yan? Alam nyo ba yung rally na yan? Ayan ang nagiging boses ng sambayan ng Pilipino, yung rally na yan. Oo. So dito pinapakita nyo lang na kaya nyo hinaharang yung maisog rally na yan, nagaganapin niya sa Bustos, ayaw nyo rin mapakinggan. Ibig sabihin, ayaw nyo pakinggan ang hinanaing ng taong bayan. Oh. Akala ko ba laos na ang Duterte? Wala nang nanonood. Wala nang sumusuporta. Ba't nanonood? Sorry. Akala ko ba wala nang sumusuporta? Mahina na, laos na. Masyado na daw yung patawan ni Tatay Digong. Bakit ultimong maisog rally lang hinaharangan nyo? Tinatakot nyo pa. Oh. Kasi doon ang grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sabay ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, Regional Organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Yun nga, add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan. At ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Naku po, grabe yung pananakot yun. May level up kayo sa pananakot niya. Gayahin kaya ng KOJC yung ginawa ng INC nung sinubok kasi ng gobyerno. Mamaya na natin mabasa ito. Takot sila, Sir J, kasi baka mapunta sa EDSA 3. Tayo na, takot na yung gobyerno natin sa maisog rally ngayon. Venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi nga, pag pinaganyan yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito. Sabi ko, Sino nagsabi doon? sila. Malacanang. Nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang kung pinukwento yung tumawag. Grabe, no? Grabe yung pananakot na ginagawa sa mga tao. Pati yung property ang talagang tinatarget, property. Kaya pala tinatarget nyo si Kibuloy, no? Okay. Okay, solid DDS, shoutout po. Kaya pala tinatarget nyo si Kibuloy, si Pastor. Malaki si property nun. Just mine, mahal ni Jay ang pangkamot niya kasi pamalo ko sa kanya yan. Okay, panoorin natin. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong maisog rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo. Yun naman pala kumpleto naman pala ng papel ng maisog rally at wala namang nilalabag na batas. Bakit yung inarangan? Ha? Bakit? Bakit yung... Sumagot ka. Susungal-ngaling kita Ngayon, takot na takot kayo sa mga Duterte. Lagi niyong pinagsisigawan. Mahihina na. Ano ngayon? Kailangan niyo yung dura niyo, no? Yan ang mahirap sa inyo. Puro kayo yabang sa mga tansu vlogger dyan, puro yabang ba't tatakot yung mga boss nyo? Anyari? Maisog rally lang yan, ba't hinaharang? Ba't may mga pananakot na nagaganap? Aber. Okay. Visit tong mga to. Okay, play natin. Para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo, April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar, ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project
Kasi from congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultat noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. O yun naman pala eh. Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Puta na, latado na kayo ah. Alatado, oy, ano, Kasjaret, ano na? May kabe. Oh, yung mga libag vloggers dyan. Oh, yung attorney na vlogger na rin ngayon. Oh, parang may sinto-sinto eh. Usapang batas daw. Pero ang buong video ay puro sa para sa Duterte. Oh, Maring Marites, shoutout po. Oh, ay, LNM, shoutout. Ano na, Ma'am Alexia G, shoutout. Ano na? Ang ilan itong mga ito, pati yung rally, naharangan. No? Oo, bubo talaga. Prayer rallies, they're peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, if you want to have democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same. What the meaning of neo-Nazi tactic? Wait, I search natin. Google. Neo Barsaga? Ay. Neo tactic. Ano ba meaning no? Neo tactics. Tactics. Translate to Tagalog. Wow. Neo tactics. Oh, neo tactics. Bakit wala lumalabas? Mali ata yung ano ko. Mali ata yung research ko. Guys, sino nakakalam ng meaning ng neo tactics? Takot ang congressman kapag pinagbigyan ng maisog rally kasi di sila mabigyan ng proyekto. So, isa pa yan. Oh, ang lalim. Ang lalim ba? Uy! Bakit ang ganda ni Aki? Oh my God. Oh! Banat Bay! Beijing! Banat Bay! Parang namumukhaan mo si Aki. Namumukhaan mo si Aki. Parang siya yung naka-blue dun sa na sumasayaw sa SMNI. Sa Kingdom. Oh. Si Aki, oh. Banat Bay! Where are you? Beijing! Labas ka dyan. Asa nga? Sana? Banat Bay, labas. Dali. Banat Bay, oh. May bisita ako dito. Ganda, oh. Banat Bay, where are you? Oh? Mamaki, oh. Aki ka na lang. Mamaki. Mamaki, knock. Okay, who's there? Aki. Who? Aki ka na lang. Iingatan ko ang puso mo. Natawa tuloy si Mamaki. Wala si Banat Bay. Ay! Andito pala yung jowa ni Banat Bay. Si Ma'am Anharot na. Ay, grabe, sexy ng profile pic ko. Sorry na. Last mo na yan. Sorry na. Naku po, nahuli ako. Akala ko wala dito. Nandito pala. Nandito pala siya. Last mo na yan. Naku po, patay tayo dyan. Wala tayong dito. Sorry na. Wala tayong 3.5 nito. No. Wala tayong 3.5 nito. No, nagalit, oh. Sana. Ito, galit, oh. Mamaki, oh, nagalit, oh. Mamaki, huwag ka na mag-comment, ha. Pinagalo, no? Pinagbawalan si Mamaki na mag-comment. Pero yun, pasabay ka, sir. Paris. Ganda, oh. Bahala ka dyan, Nanarot. Di ba, sabi mo, kabit mo lang ako.
Manigas ka ngayon. May nakita na akong pamalit sa'yo. Ha? 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 Oh, oh. Ha? 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 May nakita na akong pamalit sa'yo, Anharot. Ha? Sige, balik na tayo dito. Ano ba yun? O nga pala, ano ba yun, ano? Ano ba yung sinabi ni sir? Anong meaning nun? Ito. Anong meaning nito? Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ng Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko, kasabayang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So this government is really should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants. You are not our masters. Okay? And that is important to remind them of that, because and you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na tuloy pa rin ang Maisog Peace Rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng Linggo, 28 ng Abril. Para sa Diyos sa Pilipinas. Alam nyo, may nararamdaman ako. Kung matutuloy ang rally sa Bustos, may matatanggal or masususpinde. Baka may masuspinde ng 6 months, 3 months, tapos rekta tanggal na. Hoy, DJ, shoutout sa'yo, DJ Kyle. May shoutout sa lahat DDS natin here. Yan, subscribe nyo rin yan si DJ K21, isang DDS vlogger yan, ha. Oh, sali ako dyan. Ang ganda ni Aki J. Oo nga eh. Oh, huwag ka na sumama. Huwag ka na, sir. Akin lang yun. Oh, huwag ka na huwag kang ganyan. Kalaban ko. Buti nga kamo, wala si Banat Bay dito eh. Kung nandito si Banat Bay, di siya. Ano to? The eruption of neo-Nazism and the wild supremacy. Of course, the country has exploded public terms and ideology draw connected from Tagalogin nyo. Pinapahirapan nyo ako sinabing hirap ako sa English tapos ngayon tinatawag dito ay ma'am, maraming shoutout. Ini-English nyo. Jay, kamusta na forever mo? Taga Davao. O si mami Pedelis. Ang ganda ng mami ko, no? Oo. Ganda ng mami ko. Panis kayo sa mami ko. Mami Pedelis yan. Huwag ka nang aangkin, Jay Guevara. O, kita mo talaga to. Sama talagang ugali nito. Ay, sorry. Mabait yan siya, Narot. Tama. Malapit na katapusan. May 3-5 na naman ako dyan. Hindi naman Harot, na ako. Magbibehave na ako, ha. Mawala yung 3-5 ko sa iyo, Hi, mami, pani putnam. Sayang kasi yung 3-5, guys. Salamat po. Mamaya, shoutout ko kayo, ha. Sige na, Hanarot, ikaw na, ikaw lang, wala nang iba. Wala nang kapalit, magpakailanman. God bless. Sige, ito. Saan na yun? Pangaharas. Ito pa, Matinding panggigipit at pananakot. Yan ang ginawa sa mga organizer ng isasagawang Maisog Peace Rally sa Bulacan. Sa kabila po nito, hindi umano sila nagpatinag dahil walang makapipigil sa gaganaping peace rally. Si Almar Forzuelo, sorry po. Wait lang. Ano sabi dito? Ang taktika na ito ay simulan ni Hitler ng Germany. Yun yung ibig sabihin nun? Hindi ko pangit pala nun. Gusto niyo yung rules ni Hitler? Putik na yan. Thank you very much. Gusto niyo yung ni Hitler? Gusto niyo yung gusto niyo yung pamamaraan ni Hitler? Baka miyak kayo, ha? Mga tansu vlogger, mga duwag pa naman kayo. Bakit hindi nyo kayanin? Jay Guevara, TV na nasin, madali lang.
Bago na yun. Galing sa style ni Hitler. Okay. Oo. Makabagong style ng pagiging diktador. Walang tagang kwenta si no? Ano to? Ito Tagalog. Sige, basahin natin ito. Tagalog. Ang mga neo-Nazi ay naghahanap ng gamitin ang kanilang ideolohiya upang palaganapin ang pagkamuhi at atakihin ng mga minorya o sa ilang kaso upang lumikha ng isang pasistang estado. Tinagalog, ang lalim naman. Oy, Mami Merlin Manny, maraming salamat po. Oy, Maring Michelle Yamaguchi, maraming shoutout din. Tinagalog, ang lalim naman. Hindi lalong di ko lagi lechi utak ko dun. Pinagbabawal po ang salitang bangag, magtagalog po tayo. Ito ba? Go bro, Hitler days, yung style na ginagamit ng admin ngayon, yun. At least naintindihan ko yun, di ba? Yung kanina, tinagalog ni The Endgame, lalim naman ng Tagalog. Sir J, matatapang ang mga tansu vlogger, ready parati sila ng gera, we. Sana makipagsuntukan nga lang nga. Talunin nyo muna ako sa suntukan. Pag natalo nyo ako sa suntukan, maniniwala na akong matatapang kayo at lalaban kayo sa gera. Pag hindi nyo na nagawa yun, talunin nyo muna ako sa suntukan, tingnan natin. Pag natalo nyo ako, approve na kayo. Pwede na kayong sumabak sa gera. Oy! Sino yung nagpaputok? Sana kala ko binomba na ako dito. Sino yun? Ba't nagpaputok ng ganon? Gago yun, nagulat ako doon. Kala ko pinagurgur na ako. Biglang may lumabas no? Pucha ako suntukan si Jay. Panalo kaya, tataya ako ng piso. Dadami yun. Magpustahan na tayo. Malalim, Jay. Next topic na lang. Kaya nga. Sali ako suntukan, Jay. Saan ka? Sino lalabanan mo? Tanso o ako? Pag ako, maano ka muna. Magdasal-dasal ka. Baka kumain ka ng kumain ka ng ngipin mo. Okay, Jay. Sampalan na lang kayo ni Maring Janet. Nalunod ka, Sergio. Bigla akong binomba sa gilid. Visit na yan. Sa tanso lang. Sige. Tuloy natin to. January 25, 2024, unang isinagawa ang Maisog Rally sa Davao City. Dito nagbitaw ng mga maanghang na salita ang mga Duterte laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa nasabing rally, nakita ng mga Pilipino na mayroon pa silang masasandalan at boses sa panahon na tila bulag, pipi at bingi ang kasalukuyang administrasyon sa mga problema ng bansa. Matapos ito ay sunod-sunod na ang ginawang Maisog Rally na diniluhan ng libu-libong Pilipino. February 25 sa Cebu City at ang pinakahuli nito ay sa Tagum, Davao del Norte. Pero hindi kagaya ng mga naunang rally, naging mahirap para sa mga taga Davao del Norte na isagawa ang rally dahil bago pa man magsimula, pinatawan na ng suspensyon ng gobernador dahil sa pagpayag nito na magkaroon ng rally sa lugar. Ngayong April 28, 2024... Kaya asahan na natin kapag natuloy bukas ang rally, may matatanggal na gobernador. Araw ng linggo, muli na namang aarangkada ang Maisog Peace Rally. Ngunit sa kakataong ito, gaganapin ang rally sa Bustos, Bulacan. Ito ang kinumpirma ng Transparency Account. Wait lang. Nag-comment si Aki. I miss you, Jay. Ay, miss you, Tat. Sorry. Si Tatay Digong. Akala ko kung sino na yung na-miss mo. Sorry. Ano daw? Mag-thumbs up ka ulit, Jay. Lalabas ulit yung fireworks. Okay. Ba't wala naman? Naglolo ko mo ako, Sir Darrell, Ikaw, Yeah. Okay na? Kala ko binomba na naman ako. Ganun pala yun.
Ganun pala yun. Okay. Ganun pala yun. Nakala ko kung ano na eh. Ganun pala kaya pala nung pag lumalabas yun. Ano to? Nagising kasi ang diwa ng mga tao dahil sa rally na yan. Doon sila natatakot. Yan ang mahirap yan. Pero sana bukas matuloy. At mag-aabang na naman tayo. Malamang sa malamang nito, bukas may pananakot na naman na magaganap. Diba nung nakaraan, ang nangyari ay may mangyayari daw sa kuna sa Maisog Rally sa Davao, may mga pabomba-bomba pa yung mga vlogger. Bubombahin daw, kawawa daw yung mga tao. So malamang nito bukas sa bukas talagang may pananakot na naman to. Oo. Loko-loko ka talaga. Kailan ba ako naging matino? Di pa kayo nasanay sa akin Sige para punta kayo sa Bustos, support nyo Maisog Rally. Tuloy 5 PM. Okay, punta tayo doon. Sige. Okay? Natuloy yan, Jay, ang Maisog Rally bukas. Kaya nga, pero maraming pananakot na gagawin dyan. Paggaling ng Davao, nagiging mapagmahal si Boss Dada din. Papakasalan na si Maharlika. Hoy! Bunga nga mo! Hoy, ate, Ate Marian Colima, shoutout. Nakakatawa ka talaga, Jay. Nawawala yung stress ko sa'yo. Mukha ba ako puppet? Nagsisimula na harangin ng mga bangag sa Maisog, kaya nga agree, Sir J. Bukas. Pustahan tayo bukas. May may panibagong pananakot yung mga ulupong na yan. Tuloy natin. Stability, Peace and Security or TAPS Coalition. Ang nasabing grupo ay binubuo ng iba't ibang sektor gaya ng mga magsasaka at mga mangingisda, grupo ng mga tsuper, religious groups at Muslim sector. Ayon kay Verdel de los Santos, chairman ng Bulacan Defend the Flag, kilos ang pagbabago na pinahirapan sila na sabi dito, pag nangyari lalaki pala to si M16. Shoutout sa'yo. Pag nangyari ang pambobomba para nilang sinindihan lalo ang parang sinindihan lalo ang galit ng mga tao or ng taong bayan. Yan ang mano dyan. Yan ang delikado dyan. Pero alam ko naman, hindi naman mangyayari yan. Hindi naman magagawa yan. Hindi rin papahintulutan ng ating mahal na Panginoon Diyos yung mga bomba-bomba na yan kasi daming tao talaga mapapahamak pag nangyari yan, kaya malabo na rin yan, tawag dito, siguro mas maganda pag mag-pray na lang din tayo, wala at saka totoo yun, sinabi ni M16 na talagang parang gilalit nyo talaga, baka imbis na nakaset ng next month pa yung gusto nyong people's power baka mapaaga. Kaya wag nyong gagawin yan. Pag ginawa nila yan, Jay, kapal na talaga ng mukha nila. Matagal na makapal mukha ng mga yan. Oo, mama, matagal na makapal mga mukha ng mga yan. Kailan pa nagnipis ang mga mukha niyan? Nakatutok ulit ang mga tansu vlogger bukas para gawan nila ng fake news na murahin lang daw nangyari sa Maisog Rally. Naku po, hindi nyo lang kasi kaya. Takot na nga kayo ngayon. Matindi ang request na yan, Sis Mariano. Ano may request? Ganyan ang gawin ni Hitler, lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanya, sinisibak niya at tuluyan pinapapatay. Grabe, wala ka ng sariling desisyon. Mali man o tama ang gawin ng presidente or ng gobyerno, kailangan sumang-ayon ka kasi pag hindi. Ay, Mami Teresa Arong, yun ang gobyerno ni Hitler. Opo, Mami Teresa Arong. Ano ba? Asan na yung ibang mga rito? Mga chat. Ito. Kamukha mo nyo po si Jano Burst na ano daw? Nasa Anliwax. Hindi ko kilala yun. Tomorrow, ayokong manakot pero mabuting mag-ingat during rally. Baka pag di nila kayang pigilan through words, baka daanin nila sa dahas. Remember, Mediola, Massacre, Galawang, Dilawan yun.
Ay, hindi, ito totoo to. Itong sinabi ni The End Game. Hindi, pero sana naman po, no? Wag naman po sana mangyari. Pero, yun nga, shoutout po dun sa mga kapulisan. Sana po, mas palalimin niyo pa po ang inyong pagbabantay at pagbabantay sa mga pumapasok sa rally bukas, katulad po nung sa Davao, ano? So sana mas doblehin nyo pa, kasi mahirap na talaga, painit ng painit. Titingnan nyo ngayon, no? Hinaharang na yung rally ng Maisog sa Bustos. So hindi talaga kaya doble ingat tayo. Tsaka doon naman sa mga attend, sa mga pupunta sa rally, magmatsyag din po kayo. Wag po kayo paanga-anga. Siyempre, tingin din at makinig din kayo maigi. Oo, kung halimbawa man na may napapansin kayo na isang tao na medyo kahina-hinala yung datingan niya, yung kanyang kilos, i-report nyo agad sa mga kapulisan para maimbestigahan agad nila at makausap. Diba? Kung alam nyo naman na ganun. Dapat yun ang gawin nyo kasi kayo lang talagang mahirap na ngayon magpakatiwala, no? Jay, tatapatan nila ang Maisog ng live interview ni Ma'am Stars at si Sister Janet ang magtatanong. Hindi, malay natin. Kadalasan, di ba? Kapag may pasabog ang mga Duterte, tinatapatan nila ng issue nila. Kailangan handa kayo sa mga bayarang gagong walang hiya, baka manggulo sila sa Maisog. Ay, hindi, yung mga bayaran, hindi ko alam kung anong tinutukoy ni Sir Romrom na bayaran, yung vlogger ba? Or baka may babayaran silang tao para guluhin ng rally. Maaaring mangyari to, no? Pero kung halimbawa mga vlogger, yung mga tanso vlogger manggugulo, posible, mga duwag yung mga hype na yun. Mga sobrang duduwag, no? So tuloy natin, no? Makakuha ng permit para sa Maisog Rally. Sinika po namin na magkaroon ng schedule. Even ang national organizer kasama po namin na makipag-usap sa mga LGU. At kala po namin okay na dahil na-pencil na yung schedule. Pero nagtataka po kami every time na bibigyan po kami ng bagong schedule, after few days, binabawi. Dahil mahirap makakuha ng permit sa mga LGU, lumapit sila sa private sector. Nag-shift po kami ulit. Tinignan ulit namin yung Batas Pambansa 880. Ang sabi po doon, kapag private property yung pagdadausan ng rally, hindi na po kailangan ng permit, pero kailangan po i-inform ang local government. Ang problema, maging ang private sector na kanilang nilalapitan ay tinatakot. Huwag lang ituloy ang Maisog Rally. The whole of March, hanap po kami ng private place para lang maidaos. Ngayon po, nagtataka po kami nung una bakit nasa private na may pumigil pa rin. Ngayon, humanap po kami ng venue ngayon. Pangalawang private property. Nakipag-coordinate po kami ulit sa LGU, sa Provincial Police Office, para muling ipaalam na tuloy na po yung peace rally natin. April 19 po yun sa pagkakatanda ko, 2 o'clock ng hapon. Ngayon, ilang oras lang po, nung ting araw na yon, tumatawag po yung may-ari ng property. At ang sabi po, mayroong 2 SUV na pumunta, may 3 lalaki po na may dalang 13 billion na siya. Black jacket, parang office jacket siya, at nakabaligtad yung ID. At ang sabi po, huwag payagang idaos ang Maisog Rally dun sa property nila. Kung gusto man nila idaos yung Maisog Rally, huwag sa Bulacan. Baka magaya sa governor ng Davao. Sa ngayon ay maayos na. Grabe, no? Grabe talaga. Grabe sila manakot sa tao, no? Oo. Grabe. Tindi niya talaga. Akala ko, ayan, no? Akala ko ba, kukunti lang ang suporta ng mga supporters ng Duterte? Ba't takot na takot kayo? Hindi nyo manakot. Na ang Maisog Rally sa Bulacan dahil mayroong galing sa private sector na nagpahiram sa kanila ng venue. Sa kabila nito, hindi natatakot ang mga taga Bulacan sa mga ginagawang panggigipit ng mga nasa kapangyarihan. Ako po hindi takot, makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Kaya ako sa lahat, mga kasama, nakahanda ako. Sa pag-uusap pa lang namin kahapon,
baka malagay ka sa alanganan. So be it. Huwag ako'y mamatay para sa kalayaan ng ating mga magsasaka. So be it. Gusto ko lang maging malinaw ito sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dyan sa telebisyon. Na tayo po ay hindi galit kay BBM. Tayo po ay narito upang sabihin natin sa kanya kung ano ang mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa kanyang pamamalakad. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Ang galing nga ngayon eh. No? Sobrang galing ngayon kasi bawal na tayo magsalita, bawal na tayong ano. Kailangan sunod ka lang ng sunod. O mukha kang tanga na sunod ka lang ng sunod. Yun ang gusto ng ano natin ngayon, kaya grabe, ang lupit nyo.